Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Saan parte ng buhay mo na ikaw ay nangangapa o parang walang bunga o parang walang magandang nangyayari? Noong nakaraang buwan, ako ay inatasan ng aming pinuno sa aming trabaho na maghanda para sa isang presentasyon sa mga nakakataas na aming mga leader dito sa Disneyland sa California. So isang buwan akong naghanda. At habang ako'y naghahanda, ako'y parang nahihirapan ako dahil ang hirap kumuha ng mga impormasyon at mga bagay na kailangan ko sa aking presentasyon. At dumating nga ang araw ng aking presentasyon at nga noong nakaraang Biyernes lang. At doon ay nakita ko na bigla ko dahil ang dami palang mga nandun lahat, halos lahat ng mga executives namin sa Disneyland na kung saan sila ay makikinig, sila ay nasa harapan ko at nasa online. Kaya yung time na yun ako ay kinabahan. Kaya ginawa ko ay lumabas muna ako, punta sa isang lugar at ako'y nagdasal. Sabi ko, Lord, hindi ko inasahan na ganito katindi ang makikinig at di ko inasahan na masasabak ako sa isang pagsubok na malaki. At sa panahon na yon ay hindi ko pa alam kung hindi ako sigurado kung inihanda ko ay tama o mali. Kaya sabi ko, bahala ka na Lord, samahan mo na lang ako. At dumating nga yung oras ng aking pag-present at sila lahat ay nakikinig. At ako naman ay wala nang ibang inisip, nag-focus lang ako doon sa aking ginagawa at iniisip ko lang na hindi ako pababayaan ng Diyos. Pagkatapos ng aking presentasyon, lahat ay natuwa, lahat ay nagpalakpakan yung aming mga executives. Tapos halos lahat ay lumapit sa akin at ako ay kinongratulate. So, panahon na yon, ako ay binabati at pinasasalamatan at sila ay natutuwa at humahanga. Isa lang iniisip ko, muli pinakita ng Diyos na pag ikaw ay nangangailangan, pag ikaw ay tumawag sa Kanya, siguradong darating siya at sasamahan ka. Hindi ko iniisip na ako ay magaling. Hindi ako magaling. Ang magaling ay ang Diyos. Dahil siya lang ang nakapagbigay sa akin ng karunungan at kaalaman. Sa Ebanghelyo ngayon makita natin na nung bumalik sila Pedro at ang ibang mga alagad para mangisda, yung dati nilang ginagawa, ay wala silang nakuha. Yun yung time na namatay na si Jesus. Sila ay nagdadalamhati, sila ay nalulungkot. Kaya ang inisip na lang nila ay bumalik sila sa dati nilang ginagawa kasi mas kabisado nila. Ngunit wala silang nakuha. Wala silang nakuha. Dito, makikita natin na kahit nung time na sila ay sinusubukan, wala silang makuha, namumroblema. Dumating si Jesus at biglang nagsabi, ihulog niyo sa kanang bahagi ng bangka ang lambat. Sumunod sila at nakakuha ng napakaraming isda. Dito makikita natin na kung meron tayong mga pagsubok, lalo na kung kasama natin ang Diyos, lalo na kung lating ibang inisip kundi yung kabutihan ng Diyos, dumarating siya at siguradong tayo ay ililigtas sa ating mga problema, sa ating mga pagsubok sa buhay. Kaya ang gagawin lang natin ay manampalataya at sumunod. Pag sinabi niya na ihulog sa kanang bahagi ng bangka, kailangang ihulog natin. Sumunod tayo sa Kanya, marunong tayo sumunod. Kapatid, saang parte ng buhay mo na sa tingin mo ay hindi namumunga o walang nangyayari? Baka sinasabi ni Lord na, sige pa, magpatuloy ka lang, huwag kang bibigay ng maaga, huwag kang susuko ng maaga, kundi magtiwala sa Diyos, sumunod sa mga ipinapagawa niya kahit unti-unti, kahit sa tingin mo ay it doesn't make sense, kahit sa tingin mo ay parang walang nangyayari maganda. Keep doing, sabi nga. Dahil ang Diyos ay meron siyang proseso. Meron siyang tinitignan sa atin hanggang saan ka magtitiwala
bandang huli, makikita mo na muli ay nagwagi ka, muli ay naging victorious ka dahil isinama mo ang Diyos sa iyong mga plano, sa iyong mga gawa. Kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon, na ang taong isinasama ang Diyos, na ang taong sumusunod sa Diyos ay hindi nabibigo sa buhay. Pangako niya yan, hindi nabibigo sa buhay ang taong inilalagay ang Diyos una sa lahat. Inilalagay ang Diyos na pinakagitna sa buhay niya. Kapatid, ang Diyos ay totoo at buhay. Kaya ako, nasubukan ko lagi, nararanasan ko lagi ang kanyang pagliligtas sa akin. Kaya ikaw rin sa oras na ito, siguradong ililigtas ka ng Diyos anuman ang pinagdadaanan mo ngayon. Dahil mahal tayo ng Diyos, mahal ka ng Diyos, magtiwala ka sa Diyos. Kung nagustuhan po natin ang ating reflection ngayon, ay bahagi natin sa social media, gawin nating viral ang salita ng Diyos. At punuin natin ng good news ang social media, lalo ngayon, election sa Pilipinas, ay punuin natin ng good news. Matuto tayong sumunod kung ano ang kalooban ng Diyos. At dagdag ko lang, mag-comment din tayo sa ating reflection. Bahagi natin kung ano yung paano natin naramdaman ang presensya, ang pagliligtas ng Diyos sa buhay natin araw-araw. Sa mapagpalang araw sa iyo at sa mga mahal sa buhay, God bless and God bless you.